You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. Hindi alam po ng marami na pag ikaw pinapahiya, pinapagalitan, as in parang wala nang natira sa'yo, hindi alam ng marami, napakalaking opportunity ito para ma-promote. Pero doon sa point na dinidikdik po kayo nung kung sino man, doon sa point na yon, very critical ang reaction ninyo. Pag ang reaction mo, sabi ng Lord, hindi, si Kristo hindi pumalag sa cross. Hindi siya pumalag nung pinuputungan siya ng korona. Hindi siya pumalag nung hinataw-hataw siya. Hindi siya pumalag. Buhatin yung cross. Wala naman siyang kasalanan. Right? Sabi ng Lord, opportunity ko yan. Yung sacrifice. Para dumami ang pamilya ko, masama ko yung pamilya, yung mga tao sa mundo, bilang kapamilya ko sa langit. Opportunity ko yan. Opportunity ko yan para pakita sa tao kung paano ma-promote. Sabi ng Lord, ay sabi sa Bible, after mapako si Jesus sa cross at nagawa niya lahat yung dapat niyang gawin, natapos niya, binigay niya yung buhay sa cross, sabi, every knee shall bow in the name of Jesus. Look at that. Promotion. Tama. Nilait-lait si Jesus. Hanggang sa kamatayan, nagsakripisyo siya. Pero lahat ng tuhod, luluhod kay Kristo. Bumaba muna siya sa langit. Gusto mo mataas? Baba ka muna. Hindi ka matataas. Kung mataas ka na, ibabagsak ka. Yan ang prinsipyo. Pag mataas ka. Nakukuha niyo po ba? So, napakalaki pong opportunity ma-promote kapag merong mga nangyayaring hindi maganda. Sabi sa Bible, ang nagpapakumbaba po, itinataas ng Diyos. Pinaintindi ko pa rin sa aking anak, itong mga bagay na ito, makinig po kayo mabuti. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, ang mga nagiging boss may taglay ng katalinuhan. Marami na silang experience na pinagdaanan. Kaya sila boss. Ang matatalinong tao, ina-appreciate at na-enjoy nila ang company nang rumirespeto sa katalinuhan nila. Since mahalaga ang time ng matatalinong tao, kailangan pag nagsasalita sila, kahit nire-review ka, makinig kang mabuti. Kasi pag nakita ng matatalinong tao, stubborn ka, hindi ka na niya pagtsatsagaan sa susunod na araw o sa susunod na pagkakamali mo. Yun. Kaya ang mga ma-pride, nawawalan po ng katalinuhan. Okay. Kaya pag nagtuturo po, nagko-correct, sila, meaning yung mga boss, gusto nilang ma-appreciate sila para ganahan pa silang ikwento ang sikreto nila kaya sila naging successful. Kahit sinong kaibigan ninyo na ayaw makinig sa inyo at pag kinurek mo siya, kahit kaibigan mo, ayaw niyang maniwala sa iyo. Next time, hindi mo na siya kukorekin kung the same mistake din yung nagawa niya. So tandaan niyo po ito, ang mga ma-pride, mahirap, madagdagan ang katalinuhan. Bakit po? Kasi ayaw nila ng correction. Ayaw ng rebuke, kaya ang karunungan ay nag-e-exit sa kanilang buhay. Tandaan niyo po, anuman ang hindi ninyo nare-recognize, hindi ninyo pinapansin. Anuman ang hindi ninyo pinapansin, hindi ninyo mapapahalagahan. Ang hindi napapahalagahan, nawawala, nag-e-exit sa buhay niyo. Maraming hindi nakakakilala na ang Lord nag-a-assign din ng mentor sa kanila. May mga mentor, mag-aalaga ng ugali ninyo. Sisita, ang tunay na mentor po, sila yung nadinita doon sa pinakapangit na ginagawa nyo. Okay, maraming tao, hindi mo masasabing kaibigan mo yung kaibigan mo, kung hindi niya sinasabi, ang pangit sa iyo. Ang tunay na mentor, sinasabi yung pinakapangit sa iyo. Yung kahit magalit ka sa kanya, sasabihin niya. Yun ang tunay na kaibigan. Yun ang tunay na mentor. Pag na-recognize ninyo ang tunay na mentor ninyo, dikitan niyo siya. Pag marami kayong natututunan sa isang tao, gawin niyo lahat ng opportunity para makinig sa kanya. Yun sabi ni John Maxwell, sikat na Kristiyano. Ang sabi niya, siya nga, nagta-travel pa siya ng malayo. Kapag meron siya nakilalang isang man of God na matanda na, mamamatay na, konti na lang yung buhay, dadayo siya, gagastos siya. Para lang umupo sa tabi kahit 30 minutes.
Makuha niya lang kung ano pang sikreto nitong tao na ito. Bihira sa tao kasi ang gustong matuto sa ugaling Kristo. Marami kasi ang tao busy para kumita para sa sarili. Tama po ba? Hindi nila alam, meron tunay na katagumpayan na dito nagmumula sa ugaling Kristo. Ayoko na sabihin ugaling Kristiyano eh. Ugaling Christian, ano ba ugaling Christian? Right? Ugaling Kristo. Tawagin natin. So, sa marami pong nagtatanong, bakit ganito ang buhay ko? Daming question. Ito po ang sagot. Dapat po ninyong maunawaan na ang buhay ay pinapatakbo ng mga batas. Hindi lang nangyayari mga bagay basta-basta. Mayroon pong tinatawag na the law of seed. Meaning, kung ano man ang hawak mo sa kamay mo, ay makakalikha ka ng kahit ano sa future mo. Yan, anumang meron kayo, lahat tayo meron na makakalikha sa future natin. One good example ay yung nangyari po sa akin. Nagpunta ako sa Alimol, isang Bible lang po dala ko. Plus, nung naging pastor ako doon, minaan ako utang nung lugar na naging church namin. Yun po, isang Bible at utang. Hindi ko po utang, hindi ako naka-acquire ng utang. Yun po, look at that. Yun lang. Ano meron ako? Bible. Meron po ba kayong Bible? O, pwede po kayong maging super successful. So, one Bible, ang nangyari po na paunlad, nito ang kaalaman ko sa Diyos, bumunga ito, ang result, itong church, itong ministry. Paano nangyari? Na-recognize ko po yung power ng Word of God. Kaya pinag-aralan ko po talaga ito at lahat ng mabasa kong ayaw ng Lord, basta ayaw niya, ayaw ko rin. Basta naman gusto niya, kahit mahirap sa akin, gusto kong gawin. No? Okay, dalawang key scripture lang ang aking inumpisahan. Matthew 6:33 and John 15. Basahin niyo po yan, wala na tayong oras. Napakaganda po niyan. Now, sino naman dito ang gustong ma-promote? Okay, meron pong tinatawag na law of promotion. First, dapat po ninyo malaman na ang promotion ay nanggagaling talaga sa Panginoon. Tandaan niyo ito, importante ito. Mapopromote ka lang ng taong nire-respeto mo at sinusunod mo ang instructions. Ang example po dito ay si David. Si David po, na-recognize niya ang anointing kay King Saul. Kaya naging king si David. Si King Saul naman, hindi niya na-recognize ang anointing ng Diyos kay David. Kaya nangyari, nawalan siya ng throne. Kasi nainggit siya kay David dahil, imagine this, pinapakinabangan ni King Saul si David, pero dahil nainggit siya kay David, dahil ang dami napapatay palagi sa giyera, nadaig siya. Sobrang galing makipaglaban. Kaya si King Saul, nainggit. Nung nainggit siya kay David, pinapapatay niya. No? Gusto niyang mapatay. Hanggang mismo siya, tinry niyang patayin. And 3 times po siya na pwedeng mapatay ni David, hindi pinatay si King Saul kasi ang sabi ni David, hindi ko pwedeng i-touch ang inanoint ng Diyos. Pareho silang inanoint eh. So si King David, tinignan niya, in-honor niya, ni-respect niya yung anointing ng Diyos kay King Saul. Tapos, si King Saul naman, dahil, imagine this, pinapakinabangan ni King Saul si David, pero dahil nainggit siya kay David, dahil ang dami napapatay palagi sa giyera, nadaig siya, sobrang galing makipaglaban, inggit. Nung nainggit siya kay David, pinapapatay niya. No? Gusto niyang mapatay. Hanggang mismo siya, tinry niyang patayin. And 3 times po siya na pwedeng mapatay ni David, hindi pinatay si King Saul kasi ang sabi ni David, hindi ko pwedeng i-touch ang inanoint ng Diyos. Pareho silang inanoint eh. So si King, tinignan niya, in-honor niya, ni-respect niya yung anointing ng Diyos kay King Saul. Tapos, si King Saul naman, dahil imagine this, pinapakinabangan ni King Saul si David,
Pero dahil nainggit siya kay David, kaya si King Saul, ang dami na kay David, papatay palagi sa giyera, nadaig siya. Sobrang galing makipaglaban. Nainggit. Nung nainggit siya kay David, pinapapatay niya. No? Gusto niyang mapatay. Hanggang mismo siya, tinry niyang patayin. And 3 times po siya na pwedeng mapatay ni David, hindi pinatay si King Saul kasi ang sabi ni David, hindi ko pwedeng i-touch ang inanoint ng Diyos. Pareho silang inanoint eh. Tinignan niya, in-honor niya, ni-respect niya yung anointing. Tapos, si King Saul naman, dahil pakinabangan ni King Saul, pero dahil nainggit siya kay David, kaya si King Saul, ang dami na kay David, papatay palagi sa giyera, nadaig siya. Sobrang galing makipaglaban. Nung nainggit siya kay David, pinapapatay niya. No? Hanggang mismo gusto niyang mapatay. Tinry niyang patayin. And 3 times po siya na pwedeng mapatay ni David, hindi pinatay si King Saul kasi ang sabi ni David, hindi ko pwedeng i-touch ang inanoint ng Diyos. Pareho silang inanoint eh. Tinignan niya, in-honor niya, ni-respect niya yung anointing kay King Saul. King ng Diyos. Tapos, si King Saul naman, dahil, imagine this, pinapakinabangan ni King Saul si David, pero dahil nainggit siya kay David, kaya si King Saul, ang dami na kay David, papatay palagi sa giyera, nadaig siya. Sobrang galing makipaglaban. Nainggit. Nung nainggit siya kay David, pinapapatay niya. No? Hanggang mismo siya, tinry niya times po siya na pwedeng mapatay ni David, hindi pinatay si King Saul kasi ang sabi ni David, hindi ko pwedeng i-touch ang Diyos. Pareho silang inanoint eh. Tinignan niya, in-honor niya, ni-respect niya yung anointing. Gusto niyang mapatay kay King Saul. King ng Diyos. Tapos, si King Saul naman, dahil, imagine this, pinapakinabangan ni King Saul si David, pero dahil nainggit siya kay David, kaya si King Saul, ang dami na kay David, papatay palagi sa giyera, nadaig siya. Sobrang galing makipaglaban. Nainggit. Nung nainggit siya kay David, pinapapatay niya. No? Hanggang mismo siya, tinry niyang patayin. And 3 times po siya na pwedeng mapatay ni David, hindi pinatay si King Saul kasi ang sabi ni David, hindi ko pwedeng i-touch ang inanoint ng Diyos. Pareho silang inanoint eh. In-honor niya, ni-respect niya yung anointing. Gusto niyang mapatay kay King Saul. King ng Diyos. Tapos, si King Saul naman, dahil, imagine this, pinapakinabangan ni King Saul si David, pero dahil nainggit siya kay David, kaya si King Saul, ang dami na kay David, papatay palagi sa giyera, nadaig siya. Sobrang galing makipaglaban. Nainggit. Nung nainggit siya kay David, pinapapatay niya. No? Hanggang mismo siya, tinry niyang patayin. Times po siya na pwedeng mapatay ni David, King Saul, kasi ang sabi ni David, hindi ko pwedeng i-touch. Tinignan niya ang inanoint ng Diyos. Pareho silang inanoint eh. In-honor niya, ni-respect niya yung anointing. Gusto niyang mapatay kay King Saul. King ng Diyos. Tapos, si King, dahil, imagine this, pinapakinabangan ni King Saul si David, pero dahil nainggit siya kay David, kaya si King Saul, ang dami na kay David, papatay palagi sa giyera, nadaig siya. Sobrang galing makipaglaban. Nainggit. Nung nainggit siya kay David, pinapapatay niya. No? Pinatay hanggang mismo siya, tinry niyang patayin. And 3 times po siya na pwedeng King Saul, kasi ang sabi, hindi ko pwedeng i-touch ang inanoint ng, pareho silang inanoint eh. In-honor niya, ni-respect niya, gusto niyang mapatay. Tapos, dahil pakinabangan ni King Saul, pero dahil si King David, kaya si King Saul, kay David, giyera, nadaig siya. Ang galing makipaglaban. Nainggit. No? Hanggang mismo siya, patayin. And 3
Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.